Grabe to. Chavit Singson, may bagong apple of the eye. Yan ay si Jillian Ward. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. At ang video na yan ay galing po sa channel ni Showbiz Philippines. Nasa description po yung link ng kanyang channel para mabisita nyo po mga tagapanood. At syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Sang like, share, and subscribe po mga tagapanood. Napakalaking bagay po niyan dito sa ating channel. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Detalye sa pagkakalink ni Jillian Ward kay Chavit Singson at ang reaksyon nila dito. Tila may bagong apple of the eye na naman ang politiko at dating gobernador ng Ilocos Sur na si Manong Chavit Singson. Kilala nga ang nasabing politiko bilang matinik sa chicks na hindi rin naman niya itinatago at proud siyang aminin na lapitin siya, lalo na ng mga mas nakababata sa kanya. May ilang mga celebrities na rin ang nalink sa pangalan ni Manong Chavit, pero may iba na namang batang celebrity ang pilit na idinidikit sa kanya. Ang young female celebrity na ito ay walang iba kundi ang dating child actress at kapuso talent na si Jillian Ward. Matagal na ring pinag-uusapan ang tungkol sa pagkakaroon di umano ng relasyon ng batang aktres sa politiko. Unang nabalita ang pagkakaroon ni Jillian di umano ng sugar daddy noong 1 taon pa. At hindi nakaligtas sa issue na ito si Manong Chavit. Mariin namang itinanggi ng young actress ang akusasyon laban sa kanya at sa sinasabing sugar daddy niya. Nasabing mayroong mayamang tao ang nagbigay ng kanyang mga luho dahil nakita itong nagmamay-ari ng mamahaling sasakyan. Napuna nga rin ang pagkakaroon niya ng marangyang pamumuhay, lalo na ang engranding 18th birthday niya noong 1 taon. Giit naman ni Jillian na deserve niya ang magkaroon ng mga bagay na mayroon siya ngayon dahil matagal na rin siyang nag-aartista at nagtatrabaho. Hindi kasi maalis sa isip ng mga netizens na sobrang mahal ng nagastos ni Jillian para sa kanyang debut na ginawa sa Cove, Manila sa Okada na may temang Galaxy o Celestial. Galaxy-themed naman na ball gown ang ginawa ng designer na si Mac Tumang para kay Jillian na nagkaroon ng grand entrance sa venue. Sinasabing nasa 51 million pesos ang nagastos sa pagbubuo ng debut ni Jillian. Kaya naman wala raw duda na mayroong ibang tao ang gumastos para rito. Star-studded din ang mga imbitado sa party at present ang mga taong nakasama at nakatrabaho niya mula noon hanggang ngayon. Maging ng mga executives ng GMA ay andoon din at umabot ng 800 ang naging bisita niya noong araw na yon. Sa unang pagkakataon, noong 1 taon nga ay nagpaunlak ng panayam si Jillian at dito ay binuksan niya ang kanyang puso sa mga issue na ibinabato sa kanya. Aniya, I think naman somehow na lahat po na meron ako is deserve ko through my hard work. I just hope na wag silang masyadong maniwala sa fake news. Sinabi rin niya na kahit noong hindi pa siya 18, marami nang inilalabas na maling balita tungkol sa kanya at masakit para sa kanya na maparatangan ng maling gawain. Ganyan na po sila ever since. Parang underage pa lang ako, ang dami ng misconceptions about me. I think medyo unfair po siya kasi sana nakikita nila na naka-diaper pa lang ako, nagwo-work na ako sa mga commercial. Hindi pa po ako nakakapagbasa. Nagwo-work na ako. Naikwento rin niya na minsan na niyang naramdaman na mali ang pagkakabuo sa kanya dahil naisip ng nanay niya na ipalaglag siya. Kaya naman ngayon ay ipinapakita niyang tama ang desisyon nito na buhayin siya. Siyempre mas grateful ako sa buhay ngayon. Kaya gusto ko rin pong i-prove kay mama na hindi naging mali ang desisyon niya. Well, of course, younger pa siya noon. Takot siya. Pero gusto kong i-prove sa kanya na dati yon. Yun yung task. Para mapanood nyo yung full video nito mga tagapanood, bisitahin lang po ang channel ni Showbiz Philippines. Well, ang aking opinion dito mga tagapanood, bakit naman ganun kabilis manghusga yung mga tao ngayon? 'Di ba? Pag nakikita lang nilang gumagastos yung isang tao, lalo na artista, ng malaking halaga, ay sasabihin na meron gumagastos dyan, may sugar daddy. Kilala naman natin si Jillian Ward na simula bata ay nag-aartista na.
imposible naman yung pera niya ginagastos ng magulang niya. Ganun may hanap buhay naman yung magulang niya. Hindi po ba mga tagapanood? Hindi ba nila nakikita yun na baka yung pera ni Jillian Ward iniipon lang hanggat sa pinasok sa business, ininvest, ganun. Tapos malaki na ngayon, dahil malaki na rin siya, malaki na rin yung ipon niya. Di ba ganun mga tagapanood? Bakit laging ikinakabit yung isang sitwasyon doon sa ibang tao naman, katulad nung kay Ivana na meron daw sugar daddy kasi maluho din yung pamumuhay, di ba? Mga ganun mga tagapanood eh. Siguro nasanay na lang po talaga itong mga tao na ito na magbintang na lang sa ibang tao dahil siguro hindi ko alam mga tagapanood kung doon sila nagiging masaya, no, na magbintang at magbigay ng negatibong opinion nila tungkol doon sa nakikita nila, o kaya naman sadyang masaya lang sila na nakakapanira ng tao. Hindi ko po sila maintindihan mga tagapanood. Gayun pa man, dapat hindi kaganon. Hindi ganun tong mga tao na to mabilis manghusga. Kasi tingnan din nila yung pinaghirapan ng bata, 'di ba? Nagtatrabaho 'yan, nagsumikap 'yan sa sarili niyang buhay. Tapos makikita niya, mababalitaan niya na nililink yung pangalan niya sa isang parang lolo niya na yan, mga tagapanood, sa totoo lang. Talaga pag tignan mo si Manong Chavit, no, hindi ko po inaano si Manong Chavit mga tagapanood. Reality, real talk lang po 'yon, 'di ba? Parang apo niya na. Matanda pa nga yung apo ni Chavit Singson, 'di ba? Na yung naliling kay Kitty Duterte, matanda pa nga yun kaysa kay Jillian Ward. Tapos gagawin niya, magkakaroon siya ng relasyon dito sa bata. Parang imposible naman. O sabihin na nating may nag-sponsor, may nagbibigay, kasi ganyan naman sa artista, di ba? May mga indecent proposal, may mga nagpapadala, may nagbibigay, mga pangregalo, nagpaparamdam sa kanilang gusto, motibo, mga ganun, mga tagapanood. Pero sabihin magkaroon ng sugar daddy, parang hindi ko po nakikita yan. Kasi okay naman yung trabaho ni Jillian Ward, mga tagapanood eh. Tsaka parang wala po ako nababalitaan na kaliwat kanan, nakikipag-date si Jillian Ward, naliling sa ganito, sa ganyan. Di ba? Marami artista mga ganun, mga tagapanood. Pero dito wala naman po ako nababalitaan sa kanya eh. Di ba? Para sa akin, hindi ako naniniwala na sabihin na nating sugar daddy niya si Manong Chavit. Kasi ako malaki din naman ang paghanga ko kay Manong Chavit. Natingin ko naman hindi niya gagawin to, lalo na sobrang bata pa nito ni Jillian Ward. Yun po yung sa akin, mga tagapanood. Bahala po kayo sa inyo kung ano po yung masasabi nyo rito. I-komento nyo po dyan. Pag-uusapan natin yan. At syempre pupusuan ko po yan, mga tagapanood. Sino lang po mga tagapanood. Ito ay comment at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.